Maganda daw ang layunin ng Priority Development Assistance Fund o mas kilala sa tawag na pork barrel. Direkta daw natutugunan kasi nito ang pangangailangan ng isang lugar. Pero may mga mambabatas na gumagastos sa proyekto ng ibang distrito. Gamit ang pondong dapat sana'y pinakikinabangan ng mga lugar na kanyang kinakatawan. Narito po ang pagpapatuloy ng serye ng special report na pinamagatang Pork Chopped. Nakatutok si Jessica Soho. Kung tutusin, maganda ang layunin ng PDAF o ng Priority Development Assistance Fund o mas kilala sa tawag na pork barrel ng ating mga mambabatas. Dahil sila dapat ang nakakadama sa tunay na kalagayan ng kanilang nasasakupan, sila na rin ang magpapasya kung saan gagastusin ang pera na inaasahang papawi sa paghihirap kung hindi man magsusulong sa pag-unlad ng kanilang mga distrito. Pero nung siniyasat ng GMA News Research ang halos 84 billion pesos na pork barrel mula sa 5 taon ng 12th hanggang 15th Congress, lumabas na ang ilang kongresista pala nagpopondo rin ng mga proyekto sa labas ng kanilang nasasakupang distrito. Mahigit 150 million pesos ng pork barrel ang nagamit para pondohan ang 87 na mga proyektong pinakinabangan ng ibang lugar. Mahigit kalahati o halos 76 million pesos nito ang galing sa mahirap na probinsya patungo sa mas mayamang probinsya. Mahigit 74 million pesos naman ang galing sa mayaman patungo sa mahirap na probinsya. Sa pork database ng GMA News Research, una sa listahan ng mga naglagak ng pinakamalaking pondo sa ibang lugar, si dating Pangasinan Representative at House Speaker Jose de Venecia. 20.5 million pesos ng kanyang pork barrel ibinigay para sa Marilac Hills na nakabase sa Muntinlupa City. Isa itong tanggapan ng DSWD na kumakalinga sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Pangalawang naglabas ng pinakamalaking pondo patungo sa ibang distrito si Juan Miguel Mikey Arroyo noong kinatawan pa siya ng Pampanga. Naglaan siya ng 15 million pesos noong 2009 para sa isang road project sa bayan ng Kabagan sa Isabela. Ikatlo si dating Quezon Representative Georgie Lu Yumol Ermida na naglaan ng 12 million pesos noong 2004 para sa pagsasaayos ng kalsada malapit sa airport ng Cagayan de Oro City. Ang kampo ni na Representatives Mikey Arroyo at Jose de Venecia tumangging magkomento sa issue. Nagpaunlak naman ng panayam si Representative Yumol Hermida. Dahil naisip ko naman na ibigay ko na sa district ko yung dapat kong ibigay, naglaan din ako ng bahagi ng aking pondo bago matapos ang aking panunungkulan dun sa mga kaibigan ko na nasa ibang lalawigan at ganoon din sa probinsya ng aking kabiyak. Kung si Dean Edna Co ng UP National College of Public Administration ang tatanungin, malinaw na sa loob lang dapat ng distritong nasasakupan ng kongresista, ginagamit ang kanyang pork barrel. Kaya nga sila representative. Dapat nire-represent nila kung ano ang pangangailangan ng kanilang constituents. Pero wala ni isang batas na nagbabawal sa isang kongresista na ilagak ang kanyang pork barrel sa labas ng nasasakupan niyang distrito. I'm sure yung lahat ng distrito nangangailangan at kung anong extra ay doon pa rin, no? Pero lang kung mga congressman ito ay marami talagang nakukuha at sapat na yung nakukuha niya kaya nais niyang tumulong din sa iba. So mahirap pag-isipan ko anong kadahilanan kung bakit nilalabas niya sa distrito niya. But technically, even for today's General Appropriations Act, it is allowed. Ang DBM o Department of Budget and Management nilinaw nitong Pebrero na kung maglalaan ang isang kongresista ng kanyang pork barrel sa labas ng kanyang distrito, dapat alam din ito ng mambabatas ng distritong paglalagakan ng pondo. Napakalaking problema. Ano ang definition natin ng priority? No? Ito ba ay priority para sa mamamayan? O priority dahil ito ay gusto lamang ng isang kongresista? Ang maganda sana,
ay nagja-jibe yung gusto ng kongresista at saka yung pangangailangan ng bayan. So kung ito ay priority ng mamamayan, dapat doon inilalagak yung pera na galing sa kanyang PDAF. Wala namang talagang masama dyan, no? There is really nothing wrong as long as he's able to meet, no, yung mga pangangailangan ng kanyang mga constituents. Pero paano kung ang pondong nakalaan para sa pinakamahirap na probinsya sa buong bansa napupunta pa sa iba? Noong 2009, pinondohan ni Zamboanga del Norte Representative Cesar Halusos ang isang multipurpose building sa isang bayan sa Sarangani sa halagang ₱250,000. Noong 2005, sa loob ng kanyang unang termino, ₱1,000,000 naman ang kanyang inilaan na pork barrel sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para ipang-aspalto ng isang piraso ng kalsada doon. Sa panahon ding yon, nakakulong pa sa Bilibid ang kapatid niyang rape convict na si dati ring Zamboanga del Norte Representative Romeo Halusos. When you get in the road, inside the gate of Bilibid, it's muddy and filthy and it smells, it stinks a lot. And it's just gravel area. So, sabi ni Romeo, can you help and pave this asphalt lang, maski manipis, para lang malinis yung pagdaan ng mga tao. Not for the prisoners, but more on the visitors. Pero ang mga tigabayan ng Leon Postigo, may isang simpleng tanong. Bakit ibang lugar pa ang pinondohan ng kanilang kongresista? Gayong ganito raw ang itsura ng kanilang mga kalsada. Sa poblasyon, maabot siguro mga 10 ka oras. Hinahinay, di yun madala 10 ka oras. Doon ko na nilalagay sa malilit, yung mga infra na mga buildings na lang eh. Kasi maliit yung feed up for the road. Yung hard for the road, but that's so small. Jessica Soho, nakatutok, 24 oras. Opo.